Good day mga ka-agri, June 10, 2024. Patanim natin ka-agri dito sa ating Nueva lupa. At makikita natin na 7:30 pa lang, no? Halos tapos na agad yung ating patanim. So, may dalawa tayong binhi ngayon ka-agri sa ating derby. Dalawang binhi, isang pangkain na masarap, 218, at saka isang 402, yung medyo mahal yung nakaraan na inbreed, ano? So, di tayo nag-hybrid ngayong tagulan. Usually, pagka tagulan, inbreed tayo, tapos pag tag-araw, sa second cropping, doon tayo nag-hybrid. So, tingnan natin ka-agri, tara! Ito ka-agri, yung lalagyan natin, meron tayong 40 kilos sa 0.6 hectare. Kaya medyo makapal ka-agri yung tanim, dahil iubos natin yung punla natin. Parang 40 kilos, good for 1 hectare, pero ilalagay lang natin siya sa 0.6 hectare. Ayan. Tingnan natin yung management ito ka-agri. Ayan na siya. Si Billy Boy nag-i-spray ng pansuso at pandamo. Ayan na, coating. So ayan na. Ayan na, pangpaling bunot. Si Kuya Romy, Tata Romy, nag-i-spray din ng pansuso. Sarado na tayo dito. Ang magaganda, pagkabunot, diretso tanim. Hindi naman mukhang malanta. Closing ceremony na sila. Sarap na. Day mga ka-agri, one day after natin mag-transplant ng palay, tingnan natin kung anong itsura. Let's go! Ito na ka-agri, yung ating 402. Nagluta ka na mga suso. Ayan, dahil doon sa nilagay natin ng molusicide. Ayan na. One day after natin na magtanim, ganito na ang kanyang itsura. "21 days yung ating punla bago natin nilipat, kaya makikita nyo hindi siya kapalan ng dahon naman yung puno na manipis. So critical dito, mapatay natin lahat ng suso hanggang sa mabuhay yung ating mga seedlings. So ang critical dito agri ay yung pagmamanage ng suso. Yan o, dapat yan patay lahat kasi may mabuhay dyan, patay ang ating tanim. May natirang punla, itinira ng ating marananim. So, tingnan natin hanggang doon sa dulo ka-agri. Ito yung natira doon sa ating punla. Ito yung ating mga pilapil. Pagkatapos tamnan, bumalik ulit sa dati. Ito yung mga palay natin ka-agri. Katatamtaman lang, maganda yung pagkakatanim. Yeah. Ayan o, kitang-kita mo yung mga naka-usli. Ayan. Marami pang mga dayami na hindi nailabog. Dito okay lang to. Dito nasobrahan natin ng patlo. Kitang-kita mo, hindi yung patag na patag kasi yung ginuhang pinatambak dito sa pilapil. Galing dito sa tabi ng pilapil mismo. Ayan, lumalim. Ating punla, agri. Hindi siya masyadong nasunog agad na punla. Ang maunang nagbunot. Maganda talaga yung sabayan. Yun, di buhay ang suso. Kaya hindi sila tumaob. Papaulit natin to. Yung mga pilapil natin dito sa dulo. Maayos nga. Ayan na, dito lang. Dinaanan pa rin ng tao eh. Durog pa rin din eh, durog. Hindi lang tao to. Pati ata kalabaw dito dinadaan. Yan. Ito na yung pinakadulo natin. Yan. Ang ganda ng pilapil sa dulo. Solid. Parang sinemento. Makakapag-hold talaga ng tubig to. Ito yung ating 402 dito sa dulo. Ayan. Dulo na, malapit na sa ilaw kaya. Ito yung 9 days bago, after natin na itanim. So 1 day before natin mag fertilize basal application.
Good day mga ka-agri! Nandito ulit tayo sa Nueva Ecija at maglalagay na ulit tayo ng pangalawang application ng fertilizer, yung tinatawag na side dress, no? So ilalagay na natin lahat ng phosphorus requirement natin dito sa side dressing natin, ano? So tingnan natin ka-agri kung ano itsura ng ating 218. Tara, let's go! Ito ka-agri, yung ating 218, no? Makikita mo nagsimula na siya maging robust at malaki na, no? Kahit itong mga hinulip ay makikita natin na bumerde na rin siya. So kakain na rin yung hulip ng fertilizer ngayon ka-agri, no? So eto na, makikita natin din ka-agri, medyo mataas siya. So at saka ayun, yumuyuko na yung mga dahon, no? Ito. So mabawasan natin ng kaunti yung nitrogen ka-agri, kaya hindi tayo maglalagay ng urea dito sa application natin na ito. So papalitan natin ng ibang fertilizer yung source ng nitrogen. So titingnan natin ka-agri kung ano magiging effect. So mamaya ipapakita natin yung ating mga ihahalo. So tara ka-agri. Ito ka-agri ang ating ilalagay, ammonium chloride fertilizer, no? 25% nitrogen fertilizer yung ilalagay natin sa halip na urea. No, pero dalawang bag lang nito yung ilalagay natin sa 2.5 hectares. Saka sasamahan natin ng 1620. Bali ito na yung panghuli nating lagay. Pang basal dapat ito ka-agri, pero para ito doon sa mga suwi niya, no? So, pang-suporta natin sa suwi. Ayan, no? Lalagyan din natin ito yung 2500. Tapos lalagyan natin to ka-agri ng humus, no, na 1 pack per bag. Saka natin paghahalo-haloin. Good day mga ka-agri. Side dressing natin ng fertilizer dito sa ating mga naalagang palay, RC218 at saka RC402 dito sa Nueva Ecija. So magdadagdag tayo ng kaunting tubig dun sa mga medyo mabababa. Tara ka-agri. Ka-agri, nandito tayo sa dulo ng bukid dito kung saan nandito yung 402, no? Ayan. Magsa-side dress na tayo ngayon. Yung pagsa-side dress natin, ilalagay na natin lahat ng phosphorus requirement. Wala nang maiiwan. So ano na lang, yung paggigipi patuloy nating susuportahan. May inilalabas pa siyang suwi. Ayan. So susuportahan pa rin natin yon. So meron pa tayong 1620. Iubos na natin yung phosphorus ka-agri. Medyo kukonti yung tubig, sanap-sanap. Ito dapat yung level natin ng tubig, oh. So dadagdagan natin to ng bagya. Papaandar tayo ng bomba. Ito naman sa dulo. Ayan, makapal ka-agri, oh. Makapal ang damo. Ayan, kailangan ng tabasan yung ating mga pilapil. Maganda naman ka-agri. At day 24 to after transplant, 24 days after transplant. Ayan, nagigipi na siya. May pailan-ilan lang na kailangan natin dagdagan ng tubig. Yun yung mga nalulubog, oh. Hindi masyadong naggigipi. Pero ngayon yan ka-agri, hahabol na yan.
Yun. Yan ang ating RC402. Marami tayong pabasin dito ka-agri. Magagamit ng gusto ang ating grass cutter, ang ating panabas. Yan o, pumuputok ang haring araw. Yan, may mga konting hindi hulipan na. Hindi nakagisa ng panghulit. Ganda. Oops. Ito na ka-agri yung ating RC218 at day 24 after transplant. Medyo madami tayong hulip dito ka-agri, kaya hindi pantay-pantay sa laki. Problema tayo sa ating punla. Yan o. Pero naka-recover na siya. So naglagay na tayo ka-agri kahapon ng ating side dress. Nilagay na natin lahat ng kanyang phosphorus requirement para sa pagsusuwi, para sa pag-uugat, yung pinakapundasyon, kasi yun yung pinaka root development, yung phosphorus. So naiwan na lang is nitrogen saka yung ating potassium. So sa susunod na lagay na yun ka-agri, tatimingan natin yung panicle initiation. Yun, abangan.